Mahirap po kasi kung wala yung mama ko, wala po, hindi ko po kaya. Yung mama ko po yung silbing mga paa at mga kamay ko. Kaya minsan gusto ko nang sumuko at bumitaw sa mga pangarap ko. Kaya lang ang nasa isip ko yung mga pamilya ko at yung kahirapan namin. Sabi ko, paano kung bibitaw ako? Paano kung sa konting dahilan susuko na ako? Kaya kahit na nahihirapan ako at kahit na binubuli ako ng ibang tao at ng ibang mga kababata ko, sinabi ko sa sarili ko na, Jailyn, huwag kang susuko. Kaya mo yan eh. Sa Sarangani Province, may graduate na estudyanteng hindi pangkaraniwan. Nagmarcha, umakyat ng stage para tanggapin ang kanyang diploma. Napasan-pasan siya ng kanyang ina. Sa pagtatapos ng mga senior high school students ng Amado Kirit Senior National High School sa probinsya ng Sarangani, marami ang naantig sa mag-inang ito. Ang ina, pasan-pasan ang kanyang anak nung tumanggap ito ng diploma. Sila ang mag-inang sina Christina at Jailyn. Dito sa Barangay Kihan, Malapatan, Sarangani Province, sila nakatira. Hindi na mailakad ni Jailyn ang kanyang mga paa. Araw-araw, pinapasan ni Christina si Jailyn na may timbang na 44 kilos o halos isang kabang bigas. Ingon ang mga kauban ako, Sel, aya pa eskwela si Jailyn. Pagkatapos may eskwela si Jailyn, may trabaho si Jailyn sa balay, man ay mupo si Jailyn, wala mo tabang sa imo. Ingon ako, pasagdi na lang, mo gusto niya mo eskwela man na. Mahirap po kasi kung wala yung mama ko, wala po, hindi ko po kaya. Yung mama ko po yung silbing mga paa at mga kamay ko. Kaya minsan gusto ko nang sumuko at bumitaw sa mga pangarap ko. Kaya lang ang nasa isip ko yung mga pamilya ko at yung kahirapan namin. Sabi ko, paano kung bibitaw ako? Paano kung sa konting dahilan susuko na ako? Kaya kahit na nahihirapan ako at kahit na binubuli ako ng ibang tao at ng ibang mga kababata ko, sinabi ko sa sarili ko na, Jailyn, huwag kang susuko. Kaya mo yan eh. Matapos mabihisan, bubuhatin na ni Christina si Jailyn palabas ng kanilang bahay. At isasakay sa 15 taong katuwang na ni Christina sa pagpasan sa kanyang anak, ang kabayong si Mando. Sakay ng kabayo, tinatawid nila ang mabatong ilog. Masaya, sir. Kasi kahit hayop lang siya, sinusuportahan pa rin niya ako sa mga pangarap ko, sir. Kung may higit pa sa salitang pagmamahal, yan ang nararamdaman ko sa kanya, sir. Minsan nga po, nahulog kami sa kanya eh. May araw na hinatid po ako ng mama ko sa paaralan. Excited po akong pumasok noon. Malapit na kami sa paaralan, hulog po kami. Akala namin mamatay na kami sa oras na yun. Jailyn is really an inspiration to everybody. Siya yung tinitingnan na, uy, kaya nga gawin ni Jailyn, how much more tayo that we are able. Hindi siya makapaglakad ng maayos, pero yung mga grades niya, very competitive. Normal naman daw na ipinanganak si Jailyn, pero nung 8 taong gulang ito, nagkaroon siya ng polio. Dahil wala silang pampagamot, pagtuntong ng 15 anyos ni Jailyn, bigla na lang daw itong nawalan ng lakas sa kanyang mga paa. May gusto kang puntahan pero hindi mo mapuntahan kasi hindi mo kaya eh. Minsan ang gagawin mo na lang ay umiyak. Oo, umiyak. At sinabi mo at masabi mo na lang sa sarili mo, mabuti pa sila nakakalakad. Dahil dito, natigil siya sa pag-aaral. Napakasakit po sa kalooban ko na hindi na po ako makaaral, kaya gumawa po ako ng paraan. Nahihiya po akong sabihin ng personal sa mga magulang
ko. Kaya ang ginawa ko, sinulatan ko po sila. Nagmamakaawa po ako sa kanila. Sabi ko, Ma, Pa, gustong-gusto ko pong makapag-aral. Kahit may kapansanan po ako, pangako ko po sa inyo, hindi ko kayo bibiguin. Nung nabasa po nila yung sulat ko, masayang-masaya po ako kasi nung pasukan, sabi ng mama ko, Jai, mag-aral ka sa Kihan. Napakasaya ko po. Sabi ko sa sarili ko na, Lord, maraming salamat. Pangako, hindi ko po sayangin yung pagod ng mga magulang ko sa akin. Ang ama ni Jaylin na si Mang Boy, meron ding polio. Gikan po sa ako ang dugo na kuan siya ni kanang kaliwat basi sa kaliwat siguro na. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makapagtrabaho sa bukid at hindi rin makatulong sa pagpasan sa kanilang anak. Ang tanging ipinambubuhay niya sa kanyang mag-ina, paggawa ng kulungan ng manok. Pero hindi raw ito sapat. Katunayan, muntik pa nga raw hindi makagraduate sa senior high si Jaylin dahil wala silang pera pang OJT o pang on-the-job training nito na requirement sa graduation. Kaya masakit man sa kalooban, para lang may pang OJT si Jaylin, isinanla nila ang kanilang kabayong si Mando sa halagang 5,000 piso. Wala po kaming pera at wala po kaming property. Sinanlas nila si Mando, kaya yan ang dahilan kung bakit ako nakasali doon. Pero nagbunga naman ang lahat dahil matapos ang 6 na taong pagpasa ni Christina sa kanyang anak, papasok ng eskwela. Nito lang Abril, muli niyang pinasan si Jaylin. Pero sa pagkakataong ito, para na sa kanyang graduation. Masayaw niya na bay ka kuan kahilakon ka. Sabi nga nila, mahirap yung taong walang pangarap, pero mas mahirap yung taong may kapansanan na walang pangarap. Nitong nakaraang linggo, sinamahan namin sila na magpa-check up. Noong una, akala ko hindi siya makalakad talaga, no? Kasi bit-bit siya ng kanyang mother, no? Yung pala na nga, nagagalaw niya naman yung lower extremities niya. So yung upper extremities niya, medyo mahina din, although may mobility din. So number 1 is to refer sa rehabilitation medicine para magawan po ng program ng pagte-therapy. Kailangan niya na magkaroon ng wheelchair. Gusto raw sanang tumuloy hanggang kolehiyo ni Jaylin, pero wala na silang pera. Kahit mahirap, sir, gagawin ko lahat para matupad yung pangarap ko, sir. At kahit anong sasabihin ng iba, hindi ko yun papansinin. Ang balak ko po, kaming dalawa po ng mama ko. Dahil ang mama ko po, ang silbing mga paa at kamay ko para makapagpasok sa paaralan. Ang hindi nila alam, para kay Jaylin, may sorpresang naghihintay. Meron nakahandang regalo ang Team Jessica Soho for you. Thank you, ma'am. Po dito Jai. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Hindi ko po kayo malilimutan. Pwede na po akong pumunta kahit saan na mag-isa lang po ako. Hindi na po ako kakargahin ng mama ko po. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo malilimutan. At ibabaon ko po ito hanggang sa aking kamatayan. Lipay na ko sila ko ka baba kay Jaylin na sila wheelchair. Salamat sa inyo ha. Sa una lisod kaayo sige kog baba kay Jaylin kay bugat kaayo. Unya karon pasalamat kun sa Ginoo. Ginoo mo tabang ako. Inagi sa iyo ninyo ha. At hindi pa rito nagtatapos ang magagandang balita. Masaya kaming ibalita sa iyo na bibigyan ka ng full scholarship ng Office of the Municipal Mayor sa Primasya Foundation College. At
At kahit na anong kurso na gusto mong kunin, pwede mo yung i-enroll. At hindi lang yun, tatanggap ka rin ng monthly stipend worth 5,000 pesos. Pwede mo gamitin sa pang-araw-araw mong gastusin at para sa lodging mo doon sa bayan. Congratulations, Shailene, at sa iyong pamilya. Congratulations, ma'am. Magpangako ako kahit anong gagawin ko lahat para hindi naman sayang yung tumulong sa akin. At wala nang mas dadalisay pa sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Ma, Happy Mother's Day. Salamat, Jailin. Una sa tanan, pasalamatan ako ang Ginoo kay ikaw ang nahimo na kong inaan. Pobre man ko sa material nga mga butang, pero dato ko sa imong pag-alaga, suporta ug pagpangga. Mang daghang salamat sa imong pagatiman sa ako gikan sa imong pagbuntis nako hangtod sa akong pagdako. Sukad sa akong pagka-grade 1 to grade 12, nagantos ka sa paghatod sundo sa ako sa eskwelahan. Og daghang salamat kay bisan sa atong kalisod, imo gihapon kong gisuportahan sa akong mga pangandoy. Gibuhat nimo ang tanan aron lang ko makasulod sa eskwelahan. Magtrabaho ka sa uban aron lang na ako'y makaon sa eskwelahan. Proud kaayo ko nga kamo ang nahimo na akong mga ginikanan. Dili ug dili jud ta kay kaulaw. Ug buhaton nako ang tanan para dili masayang ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Tungod kay buhaton nako ang tanan para makabot nako ang akong mga pangandoy. Ug para malukat nako si Mando ug mabayaran ang atong mga utang. Kay kabalo ko dilihad lang ang akong kapansanan para makahuman ko og eskwela. Ug daghan kaayong salamat kay dili ko nimo ikaulaw nga imong anak. Mang. Tunay ngang napakalaki ng puso ng isang ina at ang kanyang pagmamahal walang kasing lalim. Kulang ang salitang dakila para ilarawan ang mga inang katulad ni Cristina.